Sa Marcos 9:48, ano ang uod na hindi namamatay? Ang sinuunang tambakan ng basura ng Jerusalem, isang lugar na tinatawag na Gehenna, ay naglalarawan ng walang tigil na pagpapahirap ng impyerno. Ang tambakan na ito ay nasa timog na bahagi ng Jerusalem. Noong panahon ng Lumang Tipan, ang mga bata ay inihahain sa mga Diyos-Diyosan doon. Ikalawang Hari 23:10. Noong panahon ni Jesus, ito ay isang lugar na patuloy na nagniningas na apoy upang sunugin ang mga basurang itinapon doon. Ang mga bagay na sinunog doon ay kinabibilangan ng lahat mula sa basura ng bahay hanggang sa mga bangkay ng hayop hanggang sa mga nahatulang kriminal. Jeremiah 7:31-33. Hindi na kailangang sabihin, itinuring ng mga Hudyo ang Gehenna bilang isang isinumpang lugar ng karumihan. Ang salitang isinalang impyerno sa Marcos 9:43 ay ang salitang Griego na Gehenna na nagmula sa pangalang Hebreyo para sa isang lugar na tinatawag na lambak ng hinom. Ginamit ni Jesus ang lugar na ito upang ipinta ang isang malinaw na larawan kung ano ang impyerno. Kadalasang iniuugnay ng mga Hudyo ang lambak ng hinom sa espiritual na kamatayan. Sa Marcos 9:48, nang sabihin ni Jesus, "Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay." Siya ay sumisipi mula sa Isaiah 64:22. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga nagimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiyaya sa buong sangkatauhan. Sa parehong mga teksto, ang salitang isinalin bilang uod ay literal na nangangahulugang uod. Ang isang uod ay may malinaw na kaugnayan sa isang tambakan tulad ng Gehenna, kung saan itinatapon ang mga bangkay. Gayunpaman, ang uod na binanggit ni Kristo ay hindi mamamatay. Ang tekstong ito ay isa sa mga pinakakasuklam-suklam na paglalarawan ng kung ano ang impyerno, ang pag-iisip ng walang hanggang pagdurusa na inihalin tulad sa mga uod na kumakain sa isang nabubulok na bangkay ay walang alinlangan na nakakakilabot. Napakasama ng impyerno na sinabi ni Kristo sa matalinghagang pananalita. Mas mabuting putulin ang kamay na nagiging sanhi ng iyong pagkakasala kaysa mauwi sa impyerno. Mateo 5:30. Sa Marcos 9:48 ay hindi nangangahulugan na may mga literal na uod sa impyerno o may mga uod na nabubuhay magpakailanman. Sa halip, itinuturo ni Jesus ang katotohanan na walang katapusang pagdurusa sa impyerno. Ang uod ay hindi tumitigil sa pagpapahirap. Pansinin na ang uod ay personal. Parehong ginagamit ng Isaiah 66:24 at Marcos 9:48 ang paglalarawan upang makilala ang may-ari ng uod. Ang mga pinagmumula ng pagdurusa ay nakakabit bawat isa sa sarili nitong may-ari. Naniniwala ang ilang scholar ng Biblia na ang uod ay tumutukoy sa budi ng isang tao. Yaong mga nasa impyerno, naganap na nahiwalay sa Diyos, ay nabubuhay ng may pagsisisi, nagkasalang budi, ay tulad ng isang matiyagang uod, ay nilalamon ang biktima nito ng walang tigil. Anuman ang tinutukoy ng salitang uod, ang pinakamahalagang bagay na makukuha mula sa mga salitang ito ni Kristo ay dapat natin gawin ang lahat ng ating makakaya upang makatakas sa mga kakilakilabot na impyerno. At may isang bagay lamang sa layuning iyon, ang pagtanggap kay Jesus bilang ang Panginoon ng ating buhay. 1:3:16. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.